I-share ko lang po kung paano ang Diyos ay sinagot yung dalangin naming mag-asawa. Though na patotoo ko na po ito noon sa video ko nung pandemic pa po kasi noon. So ito na po siguro yung time para ma-share ko ng personal. Mag-asawa po kami since 2014. Civil lang naman po yung kasal namin. Pero hindi po kami nagkakaanak hanggang 2021. Ito po nagsimula yun. January, isang Sunday noon after service sa Taghangin, tinawag ako ni Ate, "Be, mag-seed ka para magka-baby ka na." Eh bago po yun, time na yung pangyayari na yun, may pinag-anuhan na po kami ng asawa ko. Kasi bago po yun, alukin ako mag-seed. Isang gabi po, umuwi yung asawa ko, galing sa trabaho. Pansin ko, medyo madaldal. Yung asawa ko po talaga, tahimik na tao. Tapos ang daldal niya, sabi ko, "May problema ba?" Ganyan. Sabi niya, "Wala." Pero pansin ko meron. Tapos sabi ko, "Nakainom ka ba? Lasing ka ba?" Sabi niya, "Hindi." Noong una, nagdi-deny hanggang umamin na nakainom. Siguro, dinidibdib na rin niya yung ilang taon na hindi kami nagkakaanak. Na hindi ko siya mabigyan ng anak. Tapos sabi niya sa akin, "Gusto ko nang magka-anak. Gusto ko nang magka-baby." Parang, yung time na yun, iba yung sa akin kasi gagawin ko? Hindi nga tayo magkaanak. Hindi ko naman siya inaway kasi nung parang ginanong ko po siya, nahiga na siya sa kama. Hindi ko na siya naaway talaga. Ginawa ko, sinulatan ko, mahaba. Medyo paul po yung mga sinasabi ko dun sa sulat. Nakikipaghiwalay talaga ako sa kanya. Tapos nilagay ko dun sa ilalim nung kama. Marami ko sinabi masakit. Dala po yun ng galit. Pero nung gabing din yun, dumalangin ako. Sabi ko, parang tinanong ko si Lord, ito na ba yung matagal na panahon na iniisip ko na magiging dahilan maghiwalay kami mag-asawa? Kasi hindi ko nga siya mabigyan ng anak. Hindi ko na din masyadong natandaan ko ano pa yung ininilangin ko noon sa Panginoon. Pero ang tanda ko, sabi ko, "Ikaw na po bahala, tinataas ko na po ito sa inyo." Kasi ano bang magagawa ko From 2014 to 2021, halos 7 years na po yun. Wala kaming anak. So bilang babae, masakit po yun sa akin. Tapos may mga tao pa na minsan nakakapagtanong sa akin na, eto direktag, sa side po ng pamilya ng asawa ko, hindi naman yung magulang niya or pinsan po ng mami niya. Alam naman po ito ng asawa ko. Isang beses sinabihan ako ng direkta na ninong po namin yung sa kasal. Sabi niya, "Bawag ka ba?" Sabi niya ganun sa akin. "Ba't hindi pa kayo nagkakaanak?" Hindi naman po ako sumagot ng kahit ano. Pero marami na po akong dinidibdib noon bago pa yung mga ganyan. Hindi ko po alam paano ko i-explain sa tao ba't wala kaming anak. Tapos ito na nga po, hindi po nabasa ng asawa ko yung sulat na nakakapaghiwalay ako. Siguro, dahil hindi naman talaga yun yung plano ni Lord na maghiwalay ang mag-asawa.
Nag-seed po ako. Kami mag-asawa. Nung una, nagtuturoan pa kami kung sino magsisid. Sabi ko, ikaw mag-seed kasi ikaw yung may gustong magkaanak. Sabi niya, ikaw na. So, ang ginawa namin, siguro mga 2 linggo pa yon. Though hindi po ganun kataas yung expectation ko na ito ay matutupad. Ibiruin mo sa haba na po nung panahon na yun. Wala. Pero nilakaran po namin nung asawa ko. Tapos nakalimutan ko na po yung tungkol dun sa seed. Nangyari po, lumipas na po yung mga ilang buwan. May isang pangyayari pa po sa pamilya namin, yung pamangkin ko, anak ni kuya, na bagok po sa sahig, nalaglag sa kama. Parang natatandaan ko, sabi ko pa nun kay Lord, kahit wag mo na akong bigyan ng anak. Pagilingin mo lang yung anak ng kuya ko, kasi ang nangyari po nun sa pamangkin ko, slight fracture po siya noon. 1-year-old pa lang po yun mahigit, tapos may blood clot sa ulo. So ganun po ako noon, nakipag-bargain pa ako sa Panginoon. Pero sadyang mabuti ang Diyos, kasi ilang buwan lumipas, hindi ko na naalala yung tungkol sa seed na yan. Pakiramdam ko po noon, may sakit naman ako kasi hindi na ako dinadatnan. So parang, basta naalaman po namin na buntis na po ako dun sa anak ko. Magpo 4 months na po siya. Hindi ko po talaga yun alam kasi hindi po ako nagsuka, hindi po ako nahilo, wala po talaga. As in normal, tas hindi po napapansin sa bahay na lumalaki yung tiyan ko. Ang alam ko lang noon, kahit naglo-low carb diet ako, pabigat ako ng pabigat. Tapos hindi na nga ako nagkakaroon. So inisip ko naman may sakit ako, nagpatingin po ako nun sa OB. Pero bago yun, nag-test muna po ako. So napagbintangan ko pa po yung pregnancy test kit na sira. Kasi hindi ko po alam paano nangyari. 2 line po, di ba dapat lilitaw positive. Yung pong ika-second line po niya, talagang putol po talaga. As in, isa't kalahati lang po yung lumitaw. Tapos imigaw po ako nun sa asawa ko. Sabi ko, nag-2 line, pero baka sira. Sabi ko gano'n, kaya siya buy 1 take 1 dun sa Watson. Sabi ko baka sira. Nangyari pa po nung bumili po ako ng 10 ibang pregnancy test kit. Hanggang lumitaw na po dun sa mga yun ay puro positive. Pero ang isip ko po nun, hindi pa rin siya baby. Hindi pa rin ako makapaniwalang baby siya. So mga 2 weeks pa po bago ako nakapagpa-check up noon sa doktor. Tapos tinatanong po ako kung positive daw yung mga test ko. Sabi ko, opo, pero baka po may sakit ako kasi hindi na po ako nagkakaroon. Baka po PCOS lang kasi may kaibigan din po kung ganun yung nangyari sa kanya. False pregnancy po yung lumitaw. Positive sa test pero hindi po siya baby. Di para po makasigurado. Tapos nung in-ultrasound po ako ni doktora, sabi niya, uy, congratulations, may ulo na, may kamay na, sabi niya gano'n. Pagtingin ko po talaga nun sa screen, hindi po ako makapaniwala. Talaga umiyak talaga ako doon. Sabi ko, doktora, paano po nangyari? Sabi niya, siguro nagtataka si doktor. Bakit ka nagtataka kung may baby? Parang gano'n. Sabi niya, bakit? Sabi ko, hindi ko po kasi alam. Sabi niya, okay. Sabi niya, wala ka bang ganun? Yung mga sintomas? Sabi ko, wala po. Hindi ko talaga naranasan yung maglihi. Wala po akong ganun. Hindi po nahirapan dyan sa anak ko nun. Siguro kung di pa ako nakapagpatingin nun, baka magulat na lang ako, papalabas na siya eh. So, ganun po yung nangyari nun. Marami po kaming pagsubok dyan sa bata na yan. So, habang pinagbubuntis ko siya,
Doon pumasok yung mga takot. Kasi yung sa haba ng panahon, 4 months, hindi ko po alam na nasa tiyan ko siya. So, hindi ako nakainom ng mga vitamins, ganun po. Tapos may isang incident pa, nagpunta ako sa dentist kasi nagka-periodontitis ako, nasundot ng chichirya yung gums, na-infect, nagnana. Pinag-antibiotic po ako noon. Di syempre masama po, di ba yung mga ganun. Nakainom po ako noon. Tapos yung mga sumunod na buwan, nagkasakit ako, sumasakit ang ulo ko. Minum po talaga ako ng gamot kasi hindi ko po alam. Nag-a-Advil pa ako noon pag masakit ang ulo ko. So, palit po nung kasiyahan ko noon na ako ay nagdadalang tao. Pilit pong talagang, syempre normal siguro naman na reaksyon na natatakot ka. Baka sa lahat ng ginawa mo na yun, naapektuhan yung baby sa loob. Talagang dumadalangin ako nun sa Diyos naman na sabi ko, ay noon yung anak ko baka mamaya po bingot or may depresya or kung ano man. Talaga pong dinala ko yun. Lagi ko po inaalala, baka may kulang sa anak ko. Tapos nung parang mga 6 months, 5 months na po nung 5 months nung i-ultrasound yung anak ko. Sabi ni doktora, di ko pa po sinasabi sa kanya yung mga concerns ko. Pag ganun niya sa akin nung pang-ultrasound, ito yung mukha ng bata, buo ang nguso. Ganun agad talaga yung sabi ni doktora, buo ang nguso. Di parang na-relieve po ako dun sa alalahanin ko. Ayan. So naman, okay naman lahat. Hanggang itong manganganak na naman po ako, nag-seed po ulit ako noon. Sabi ni, para daw manganak ako ng normal. Pero ang nasa puso ko na po noon, normal o CS, ang dalangin ko po, safe po kami ng anak ko na makaraos sa panganganak ko. So nangyari po nung araw, malapit na po akong manganak, kabuwanan ko na po. Iba po talaga yung anak ko. Wala po akong nararamdaman sa kanya noon kasi yung mga kaibigan ko sinasabi sa akin, pag malapit na, pakiramdam mo pag mag-CCR ka, parang luluwa na siya parang lalabas. Hindi ko po talaga yung nararamdaman. So mag-39 weeks na, wala pa ako ng mga false labor na tinatawag. So sabi na po pati sa akin nung doktora, 32 ka na. At saka yung bata, pag lumampas ng 3.1, PCCS na kita. Pinag-diet po niya ako noon, diet naman po ako. Pero tumaba pa po yung anak ko. Papaabot na po siya ng 3.2 nung huling check-up namin. Sabi niya, okay, sige, scheduled CS ka na, ganito, September 26. Humihirit pa ako noon kay doktor. Sabi ko, hindi pa naman po siya lampas talaga ng 3.1. Medyo pa rin, lumampas lang ng konti. Sabi, gusto mo ba mag-normal? So parang nakinabahan na naman ako. Sabi niyo po kasi, schedule niyo na ako, ganyan. Tapos ang bilis po niya, nakatawag na agad dun sa mga, sa ospital, nagpa-schedule talaga agad na ganun. Di, sige po, yung huling ultrasound ko naman, balik naman siya okay. Tapos, nung mismong araw na i-CCS na po ako, next-ray pa po ako noon, nakita po dun sa x-ray, yung anak ko naman, nakahalang. Pero tanda ko po, ang sabi po nung doktora sa akin, once kabuwanan mo na, at sepalik na yung bata, nakaposisyon na yun, hindi na yan gagalaw kasi masikip na siya sa tiyan. Pero yung anak ko po nakagalaw pa, nakahalang pa. Tapos medyo natagalan po noon, bago ma-ICS kasi sabi daw po dun sa asawa ko, inayos pa po muna nila yung bata. Pero tanda ko, mabilis lang yun kasi alas 8 yun. Tapos marang nagkaulirat po ako, naririnig ko yung mga doktora, sabi nila, hindi natin na tignan kung ano eksakto oras nakuha yung baby or lumabas yung baby. Sabi nung isa, naririnig ko, pero hindi ko po sila nakikita. Tulog, yung mata ko po pikit. Pero naririnig ko po sila malinaw, sabi nila.
ilagay mo na lang 8:32 naman na ngayon, sabing ganun. Plus after po nun, narinig ko yung umiyak yung anak ko. Na ano na po ako nun, na napanatag na po ako. Hanggang nakatulog na po ako nun. Hindi ko na po namalayan. Huli po akong nilabas, yung bata ang nauna. Sabi lang, parang yung asawa ko nun, kwento niya sa akin, nag-alala pa siya kasi bakit hindi pa raw ako nilalabas dun sa operating or room or delivery room. Sabi ni doktor, hindi, wag kang mag-alala, tinatahi pa lang kasi yun, ganon, sabing ganon. Pero, natagalan po talaga bago ko naidala dun sa room namin. Kasi, ang nangyari po sa akin nun, after po nung mga ma-CS ako, wala pa akong wala pa akong masyadong alaala, pero nagising po ako, naririnig ko sila, hindi ko po talaga maidilat yung mata ko, hindi ko po alam kung bakit, pero naririnig ko po yung mga nurse, sabi nila, paano nang gagawin natin dito? Hindi pa gumigising, parang banda alas 11 mahigit na nun, hindi pa gumigising, yung BP, taas baba. Naririnig ko talaga sila, hindi ako makagising, hindi ako makagalaw. Sabi nung delikado na kasi nakailang saksak na tayo, hindi ko po alam kung ano ini-inject nila sa akin nun. Pero tanda ko, naririnig ko, sabi nung nurse, nakailang inject na sila sa akin. Para dun kasi taas baba nga daw po yung BP ko. Tapos sa isip ko lang nun, kasi hindi nga po ako makagalaw. Sabi ko, Panginoon, gisingin mo ko yung katawan ko. Buhayin mo ako kasi kailangan ako ng anak ko, binigay mo to sa akin. Payagan mo ako maalagaan yung anak ko. At natutunayan ko po sa mga tao na ang anak ko ay buhay na patotoo, na ikaw ay Diyos na sumasagot sa dalangin. Yun po talaga sabi ko lang sa isip ko kasi hindi po talaga ako makagalaw. Tapos after po nung ko na yun sa isip ko, nakaramdam po ako ng matinding sakit. As in, napakasakit po. Pakiramdam ko na po talaga na parang hiniwala yung katawan ko. Hindi ko na po alam kung anong ginawa ng mga nurse nun. Doon po ako nagising. After, nakadilat na po ako nun. Tapos sabi po agad ng nurse, Ma'am, gusto mo bang makita yung anak mo? Kasi siguro nag-aalala na din sila, ilang oras na akong tulog. Sabi ko pa nun sa nurse, matahos po ba yung ilong ng anak ko? Sabi niya, hindi niya alam, pero pakiramdam ko na nabuhayin rin ng loob yung mga nurse noon kasi finally nagising na din ako. Tapos ayun na po, okay naman. Isang araw lang naman po kami nun sa ospital. Ayun po, napaka-buti ng Diyos kasi biruin mo yung ilang taon. Hindi ko naman sinasabing kinukutsa ako ng tao, pero parang pakiramdam ko, hindi ba ipinaghiganti, pero ipinakita talaga ng Panginoon dun sa mga tao na nagsasabi sa akin na, baog ka ba? Bakit wala kang anak? Finally, ito na po, meron na. Ayan. So, talagang tunay ang Panginoon ating pinaglilingkuran ay buhay at siya ay tunay. Sumasagot sa panalangin. Minsan, hindi siya instant. Minsan parang tahimik siya, pero sabi nga niya, when the time is right, the Lord will make it happen. Yun po. Isa pa pong gusto ko pong i-share sa inyo. Pasensya na po yung asawa ko kasi ayaw po niyang tumayo, nahihiya pa po siya. Isa po itong pagsubok naman sa amin ng asawa ko. Nagkasakit po siya since last year po, bago mag-3 taon yung anak ko.
So yung asawa ko po, very active po yan. Mahilig sa basketball, magbike, mga ganyan. Pero isang gabi, umuwi po siya, masama yung pakiramdam. So hindi po nakukuha ng mga paracetamol. 3 araw na po yun. Akala namin normal na lang, baka napapagod kasi maya't maya akong mag-basketball. Pinapayagan ko naman. Ay, baka nahahapo. Pero hindi po talaga. 3 araw na po siyang hindi nakakatulog sa sobrang masakit daw po yung ulo niya. At yung pangatlong araw sumakit yung tagiliran. So, ang ginawa po ni nanay nung parang kumonsulta po kay Brother Nep, nakahingi po kami ng request para maipa-ultrasound ko po siya. Pero lahat po nung test na ginagawa sa kanya, normal. Yung pangatlong araw na nagkakasakit na po siya, nagpunta po ng Queen Mary, pero pinauwi kasi normal po lahat ng ginagawang test. Tapos tumuloy pa rin yung pagkakasakit. Lagnat, wala, ganyan. Pang 5 araw, bumalik ulit sa ospital. Pero hindi po kami magkasama nun. Doon po siya tumigil sa mga magulang niya. Dahil nag-aalala po siya baka mahawa yung anak namin kasi hindi po namin alam kung ano talaga yung sakit niya. So hindi po siya nagawa na namin yung lahat ng test sa dugo, sa dengue, ultrasound, lahat normal. Tapos nagtatanong na yung asawa ko, ano ba nangyayari sa akin? Pang 8 araw pa po yun na alaman yung sakit niya. Nung nagkausap po kami ng Brother Nep sa cellphone na sabi niya, lahat ng sintomas ng asawa mo, typhoid. Ipatest mo na ganito. Tapos nag-send po dun sa messenger ng request na ganyan. Dinala ko po sa ospital, pero hindi po kami na-admit dun sa ospital na sinabi ko dun po sa Maurong Doctors kasi po lumipat po ulit kami sa Cardona, sa Queen Mary. Ayaw po kami tanggapin kasi nakikita naman nila nakakatayo yung asawa ko malakas, tapos nasabi na rin namin sa kanila, nakadalawang balik na dun sa ospital, pero pinapauwi lang nila. Sabi ko, ito po yung request ng doktor na i-test po sa typhoid kasi ilang araw na nga rin po bumalik sa inyo, hindi po ninyo makita yung galit pa po yung nurse. Sabi, sino ba tong doktor mo? Hindi man nagdadala dito ng pasyente. Sabi ko, i-test na po ninyo kasi una naman po talaga nagpunta na sa inyo dito yung pasyente. Basta tagal po namin nag-intay, mga ilang oras din po bago po siya ng doktor doon. Tinest naman din po dun sa typhoid, tapos nag-positive nga po. Binigyan lang siya ng antibiotic. Natapos na yung antibiotic, okay naman. Pero after nung pag-antibiotic niya, nahihingal po siya, hindi po niya alam kung bakit. Basta pakiramdam po niya, hingal po siya. Hanggang pina-x-ray po namin, may tubig po siya sa baga. So akala ko po nun, side effect nung pagkakaroon niya nung typhoid. Pero po talaga niyan. Nagkaroon po sila ng exposure sa kapitbahay na hindi po nila alam na may tuberculosis. So una po magkakasunod po yan, na una lang po parang 1 linggo yung biyenan ko na lalaki, nagpatingin. Hindi naman po talaga din yun yung pinapatingnan niya, pero inalok po nung nurse na i-check yung parang laway. Tapos nag-positive po yung biyenan kong lalaki. So para po makasigurado, pina-check din po namin yung asawa ko. Nag-positive din po siya. So syempre, magkakaharap po kami lagi sa bahay. Nagpa-test na din po kami ng anak ko. Yung anak ko po, nag-positive, ako po ay negative.
So, alam ko kung dahil yung biyenang kong lalaking nag-aalaga talaga dun sa anak ko, syempre po, nahawa. Ang una po talaga, nagagalit po ako dun sa kapitbahay. Sabi ko dun sa asawa ko, ipapabarangay ko yan kasi gumagala ng may alam niya may sakit siya, hindi naman alam nung kapitbahay. Pero sabi nung asawa ko, wag na kasi may sakit din siya, tapos naka-confine na din noon. So, nawala din yung kapitbahay nila na yun. Siguro matagal na talaga siya may sakit. Hindi naman namin alam doon sa Cardona na gano'n. So, ito po ay talagang, sabi nung asawa ko nung una, nung di pa namin alam yung result ng anak ko, sabi niya, bakit sa akin nangyari to? Sabi ko, hindi ko din alam. Tapos na-stress po talaga siya, tapos lumitaw nga na positive din yung anak ko. Do wala naman sintomas yung anak ko. So, tulog po, sabi nung pedya, tulog po yung bacteria or yung virus sa katawan ng anak ko. So, kailangan siyang gamutin ng 6 months para hindi na siya maging active. Yung anak ko po may asthma. So, syempre pagka po humina yung immune system niya, magigising po yung bacteria, magiging active. So, dalawa po sila nagpapagamot noon. Siyempre, nakakapagod din po yung talagang maya kayo sa ospital, maya kayo magpapacheck up. Tapos, siyempre, yung finances na unti-unti gagalaw namin yung ultimong ipon ng anak ko, yung account niya nagagalaw na din namin. Kasi siyempre kailangan nilang maggamot, di mo naman pwede itigil. Tapos isang beses na i-chat ako nung kaibigan ko, Christian din po siya pero nasa Dubai siya. Sabi niya, friend, pansin ko lang laging may kakasakit yung anak mo. I-lay hands mo, i-practice mo yung pag-lay hands sa kanya. Kasi ang kaaway, ang gusto niyan, makapanakit, magnakaw, makapatay. Ayaw niya makita na masaya kayo ng asawa mo. Kaya yung anak mo yung inaano niya, as in, talaga pong yung bata na yan. Every week, every other week, kilala na po yan sa ospital na laging siya yung nandun na bata. As in, talagang weekly, monthly. Parang buong taon nung mga nakaraan, nasa ospital, nasa pa-check-upan yung anak ko. Nakinig naman ako dun sa kaibigan ko tuwing gabi pag natutulog yung anak ko. Inapatungan ko ng kamay, dinadalangin ko. Tapos yun, tapos na po sila ng paggagamot, magaling na po sila mag-ama. Na mula nung sinabi nung kaibigan ko yung February, pre-practice ko yun. February, March, April, May, yung nakaraan nagpunta ulit kami dun sa PIDYA kasi tapos na yung paggagamot niya, so follow up lang. Sabi nung PIDYA, uy, congratulations, 3 buwan hindi na nasinisipon yung anak mo, 3 buwan tayo hindi nagkita. Kasi kadalasan sinasabi niya, ayaw na niya makita yung anak ko dun sa clinic. Pero sabi niya, 3 buwan, congratulations. Tapos naalala ko nung nakaraan, sabi ko, 3 buwan. Parang kailan lang din sinabi sa akin nung kaibigan ko, i-lay hands mo yung anak mo, ipag-pray mo, i-practice mo. Tapos yung parang tunay nga na, talagang i-practice natin kung ano yung nalalaman natin, natutunan natin dito sa church. Kasi hindi natutulog naman ang Diyos. Talagang nakikita niya yung mga hinaing natin, yung mga laman ng puso natin. Tsaka yung mga inaalala natin. So, ayun lang po yung gusto kong i-share o patotoo sa inyo kung paano ang Diyos ay tunay naging mabuti sa buhay namin mag-asawa. Purihin po ang Panginoon.